So, hi Wow Life! Another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view dito sa TikTok ni Viancina ngayon ay usap-usapan. Talaga naman! Trending ang babae ngayon. Kaya Viancy, stay pretty, stay sexy, and positive kasi kami nang bahala dito. Always know na wala ka namang ginagawang masama, kaya dito kami mag-usap-usap lamang. Okay guys, sa mga nadismaya sa TikTok na to ni Beyonce, you tell me, bakit nga ba? Dahil unang tingin mo dyan kay Beyonce, maayos naman, napaka-pretty, napaka-sexy. Actually, ang hatid ng TikTok na to ni Beyonce is fun, makulit, and matatawa ka talaga. 'Di ba? Nung unang labas to, nung unang araw na in-upload to ni Beyonce, ilang beses ko to pinapanood dahil I remembered masama yung loob ko noon, tapos nakita ko yung upload ni Beyonce na ganito nga kalokohan, natatawa na lang ako. Siguro nagulat lang din ang mga EDSA fans ngayon, kumbaga imbes na mahimbing yung tulog nila, nagising sila dahil sa upload ni Miss Bupil kagabi. Well, ang upload naman ni Miss Bupil hindi naman niya binabalahura si Beyonce or kung ano mang masamang sinasabi kay Beyonce. Nagpapaalala lang din siya kay Beyonce. But for me kasi, dito sa TikTok ni Beyonce, she is responsible naman sa mga kilos at galaw at mga pinagagawa niyang videos. Hindi naman siya nagtutuwad-tuwad or nakitaan dyan. So for me, go. So be it. Have fun. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. And this is it. Fiancé Girl. Hi. Anyways, sa mga nadismaya sa TikTok na ito ni Beyonce, I think mga bashers din. Sila naman yung tipong tao na kahit anong gawin ni Beyonce may gagawin or wala, may sasabihin silang hindi maganda kay Beyonce dahil hindi or never nilang ma-appreciate si Beyonce kasi unang-una hindi naman nila gusto ang tao na ito. Kaya talagang kahit anong gawin ni Beyonce, meron silang negatibong sasabihin, no, 'di ba? Kaya kung ako kay Beyonce, I will continue doing TikToks. She is gaining followers sa TikTok na 'yan, 'di ba? One day kung matataas yung mga followers niya diyan sa TikTok, mapapansin din siya ng mga brand owners dahil maganda siya. So, posible ding kumikita siya dyan sa ano na yan. Anyways, to be fair naman, si Kalingap Rab din mismo is nagpapaalala din sa mga Kalingap Angels na wag na magti-TikTok everyday. Pero to be fair din, hindi din naman everyday nagti-TikTok si Beyonce. Paminsan-minsan nga lang din, nagkataon lang din na ito yung ganito yung na-upload niya. And for me talaga, walang masama dyan because okay naman ang TikTok na ito ni Beyonce. She's happy and makulit lang sa TikTok na to. Oh, tingnan nyo. Oh, 'di ba? Naghang. Bakit ka naghang? Ulitin natin. Oh, ayan. Oh. Pambihira. So, that's yun TikTok ni Beyonce na ikinasakit ng puso nyo. Oh my goodness. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga dismayado dyan sa TikTok ni Beyonce na she's just having fun, makulit, and ang hatid niya sa mga manunood niya sa TikTok na yan is for sure nakangiti. Nakangiti ako for sure, yung mga fans ni Beyonce nakangiti din dahil ang kulit-kulit lang naman niya kasi dito sa TikTok na to. Hay nako, pambihira. Anyways, wait lang. Basta para sa akin, walang masama ang pagti-TikTok ni Beyonce. Dahil sinasabi naman talaga ni Kalinga Prab na
wag araw-arawin kasi kukuhanin lang daw ng mga pages at lugi, 'di ba? Pero hindi naman araw-araw, hindi talaga mapipigilan sa mga ganyang edad na magti-TikTok and maging active din sa TikTok. Wala namang problema diyan for sure. Para sa akin, ako siguro um sasang-ayunan ko ang mga dismayado sa video or sa mga TikTok videos ni Beyonce. Kung si Beyonce ay nakitaan nyo, na nakikita nyo na yung mga singit-singit dyan ni Beyonce, masyadong nagpa-cleavage, halos lumuwa na yung mga kung ano-ano dyan. Pero wala eh. She is responsable. Responsable siya sa mga sinusuot niya doing TikToks. And for me, she's just having fun every time na bored or ano. Kumbaga, ito yung outlet eh. Ito yung outlet ng mga Gen Z ngayon, ang pagti-TikTok, 'di ba? Because um nakakagana naman talaga mag-TikTok lalo na kung kahit naman ako, 'di ba? Gaganahan talaga akong mag-TikTok kapag nagigin ako ng followers dito sa TikTok, mataas yung views, 'di ba? So gaganahan ka talaga mag-TikTok diyan at the same time, kumbaga pampalipas oras. Kung like for example, minsan ay masama yung loob mo sa TikTok kasi ang daming mga makukulit na mga nakikita mo, gano'n. And at the same time, parang ano ka ba, kumbaga ma ma-feel good ka din and you wanna to do na gusto mo ding gawin, 'di ba? Yun. For me, ang pagti-TikTok ni Beyonce, wala talagang problema sa akin. Problema na yan sa mga taong sinasabi nilang dismayado sila kay Beyonce. Ang problema na yon ay wala kay Beyonce. Problema na yon sa mga taong dismayado kay Beyonce. Madismaya sila everyday kung ganun. 'Di ba? Kasi, bakit sila madidismaya? Wala namang ginagawang masama si Beyonce sa TikTok. She's just having fun. She's having good time, and actually ang hatid naman niya, napapangiti niya yung mga fans niya doon. Ang kulit, masaya, 'di ba? So sa mga nadismaya, ay bahala kayo sa buhay nyo. Problema nyo na yon kung madismaya kayo dahil ang sa totoo lang kasi um yung sinasabi na kukuhanin lang ng mga pages, totoo naman yan, kukuhanin naman talaga. Yung mga videos din ni Kalinga Prab, kinukuha din eh, di ba? Pero, hindi tumitigil si Kalinga Prab, upload pa rin siya ng upload, kasi itong mga tao na to, talagang talagang namuhay sila sa ganyan, na kukuha na lang sila ng hindi sila magtrabaho ng maayos, kukuha na lang sila ng videos, at well, hindi naman siguro lahat din ng pages is kumikita. For fun lang din naman, 'di ba? For fun lang din naman kasi yung mga ganitong napaka-short video kasi to, 8 seconds, 9 seconds, 10 seconds lang kasi ng ganyan. And yung mga kumukuha din kasi hindi rin naman lahat diyan monetize. Yung iba diyan lang din, for fun lang din or for followers, subscribers, ganun. Pero that's a Sokmed anyways, 'di ba? 'Yun naman ang ginagawa ng mga tao talaga sa Sokmed. Yung iba nga ay naiinis na. Ay nako, problema. Pero sa totoo lang, para sa akin walang masama sa pagti-TikTok ni Beyonce kasi for me okay lang talaga 'yan, 'di ba? If it's her leisure, 'di ba? Free time niya, bored, 'di ba? Kaysa naman mag-iiyak siya diyan, kimkimin niya lahat mga sama ng loob ng mga nakikita niya nang mabasa kanya, mas maganda na lang din yung mag-TikTok na lang din siya, 'di ba? Kasi instead of maiyak-iyak siya diyan, makapagpasaya pa siya ng mga followers niya na naiinis din, nabubuwisit din, 'di ba? Kumbaga nahahawaan ni Beyonce ng good vibes yung mga followers niya na makakakita ng mga TikTok na makulit, 'di ba? Well, mga TikTok kasi ni Beyonce talaga, naman mostly sa mga uploads niya, talagang makulit. Andun yung makulit, joker, or konting-konting hugot-hugot, mga ganon. And kung ano-ano pa man, sari-sari naman, pero one thing for sure, kung manood ka sa TikTok ni Beyonce, mapapangiti ka lang, talagang mapapagana yung loob mo. May ganong magnet na dala-dala. So, tsaka nyo sawayin si Beyonce kapag si Beyonce na ay
nagtutupis diyan sa kwarto para sa TikTok. Pero kung magtutupis nasa swimming pool, nasa dagat, walang problema. Alangan naman mag-jacket, 'di ba? Normal lang 'yan. Pero kung nakikita niyo na si Beyonce, nagtutupis na siya diyan sa kwarto lang niya for TikToks or sobra-sobra na yon kasiksihan yung mga pinagsusuot niya for TikTok. I think doon na kayo madismaya or pagsabihan si Beyonce. Pero sa mga TikTok niya so far, wala namang masama kasi she's good, 'di ba? Tsaka sa mga suot niya, usually pambahay nga lang siguro 'yan, 'di ba? And minsan din kapag may mga lakad-lakad sila, occasionally ay may mga TikTok din siya kasama din mga Kalingap Angel, sila Carla, si Joy, ganon. For me, wala talagang problema. At hindi kailanman ay madidismaya ako because of TikTok. Kasi if you do TikToks also, kapag bored ka, talagang minsan, mapapagawa ka talaga ng mga videos na kalukuhan. Pero si Beyonce kasi, sumasayaw siya, siya, basta kung ano-anong mga ginagawa ni Beyonce sa TikTok niya, pero all goods lahat naman, hindi pasaway. Happy, and siya, ang importante masaya siya sa ginagawa niya. So para sa akin, walang problema. Upo. At saka, nung naman yon yung pagpapaalala ni Kalingap Rab noon is yun yung kasagsagan ng mga about sa issues, about sa tindahan kasi ganun. So, yun. And to be fair, si Kalingap Rab minsan-minsan nagti-TikTok din siya, di ba? Actually, wala namang mga Kalingap Angels na super active sa TikTok. Super bihira lang din talaga sila nag-upload. And itong upload na to ni Beyonce, 1 month ago na to, magto 2 months actually. Ganon. And ngayong bakasyon, walang pasok. So, mag-TikTok ka ng mag-TikTok dahil wala ka namang gagawin na, di ba? Pagkatapos mo maglaba, pagkatapos mo maglinis, so anong gagawin? TikTok. TikTok is, outlet yan sa mga kabataan ngayon na dyan na lang talaga sila lagi-lagi, TikTok na talaga, di ba? Ang mga nasa YouTube, yun yung mga nasa 30s above. Bihira lang yung mga teenagers dito sa YouTube. Mostly, nasa TikTok na sila ngayon. Wala sila dito sa Okay? So, sa mga nadismaya kay Beyonce, problema na yan nila. Hindi na yan problema ni Beyonce. Kasi, gumagawa si Beyonce ng TikTok videos, paminsan-minsan. Maayos naman yung suot niya. Okay, masaya siya. Hindi toxic. So, I guess, wala talagang problema. Ang problema ay nasa mga mata ng mga bashers. Kung problema nila talaga yan, sige, hayaan natin silang mamblema. Ibigay natin nila yung problema na yon. Kasi gusto nila yun eh. Gusto nila yung problemahin yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat pinoproblema. Pero no problema nila dahil unang-una hindi nila gusto yung tao. So, be it. Problemahin nyo yan. Go, Beyonce. Diba? Hindi naman siguro, hindi naman kasi toxic yung way of paggagawa ng TikTok ni Beyonce at hindi rin pasaway. Actually, good vibes, fun, ang bigay niya sa mga fans niya sa TikTok niya. Makulit siya, ganon. For me, walang problema. Okay na okay. Mas okay yon kaysa naman magmukmuk siya, kaysa naman kaysa naman, di ba? Wala kasing pasok. So, sulitin ng bakasyon. Do TikToks, kung do what makes you happy, Beyonce. Kasi may gagawin ka man or wala, marami pa rin dismayado sa'yo. Kasi may mga bashers, di maiwasan. It's normal because you can please everybody to love you, to like you, to support you, and it's okay, that's life, di ba? Ang importante, masaya ka sa ginagawa mo, alam mo sa sarili mo na wala kang inaapakan na ibang tao, hindi ka nang argabyado ng ibang tao, hindi masama yung ginagawa mo. So, keep doing what makes you happy. Okay? So, ayun lamang guys. Salamat po sa inyong lahat. Thank you. And kayo, ano masasabi nyo sa usaping ito ngayon? Okay, thank you. Kayo naman.